Transfiguration, na kung saan ang mukha ni Jesus ay nagliwanag na katulad ng araw. Ang kanyang damit ay talagang pumuti ng napakaputi, at narinig natin ang tinig ng Ama na ang pakinggan natin siya. Hingin natin ang biyaya ng blessing na ito ng Panginoon, na makilala natin ang blessing ng Panginoon kahit nasa gitna ng mga paghihirap, pagsubok sa buhay. Humingi tayo ng patawad sa ating mga naging pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo ako din, na lupa o nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, katawanan sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong tinalulugan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay binigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Pagkakita ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpatawanan hanggan. Amen. Magsukuha na kami sa pangalan ng salita. Sa unang pa, inyong na Diyos agad, nawa na kaya ng kawi ang buhay upang panimulan ang litis ng sambayan ng pinili ng Diyos. Ang pagtawag kay Abraham ay sabihin ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisan mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kapatid, at punta ka sa bayan ituturo sa iyo. Palalahin ko ang iyong mga anak at kapatid, at gagawin sa mga papapalain ka, at mababalot ang iyong pangalan, at magiging mapalak na ang sa iyo mapagpala ay aking papapalain. Ngunit kapag sinunta ka, sila ay aking susundan. Ang lahat ng mga bansa, piling ako'y isili, na kung nagpinatay, sila ay pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang sinabi, sa anong kuyan, doon pag-asa ka na pag-ibig mo ang O pag-asa namin, pag-ibig mo ang aming Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Oo, pag-asa namin, pag-ibig mo ang aming Ang may tao sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi papayaang sila ay mamatay kahit ito sa kanila. O pag-asa namin, mo Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol kay Timoteo. Minamahal kong kapatid, makinig ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, tulong ng Diyos na nagligtas at tumara sa atin upang tayo maging kanyang tayo. Ito ay ginawa na sa magitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang at kagandahan ng loob na ilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Kundi nahayag lang ito ng dumating Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Hindi na ang kamatayan at inilak ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsalubong natin. Sumayo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong yun, isinama ni Jesus si Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita niyang napag-ayo si Jesus. Nagliwanag parang araw ang kanyang mukha at pumuti na parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuhay na tayo. Kung ibino, gawin ako 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsalita siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula dito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugan, pakinggan ninyo siya. Ang malaga ay natakot na lamang na manigatinig at sinayin na nakatubay. Ngunit na sila ni Jesus, pahilin po, hindi kayo, sabi niya, huwag kayong matakot at nanging sila, wala nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ng Jesus sa kanila, huwag ninyong sabihin na kanino man ang pangkain hanggat hindi po rin nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsalubong. Mga kapatid kay Kristo, ang panahon ng Quaresma ay panahon ng pagtitipa sa ating mga kasalanan. Season of repentance. Para ang pagtitipa na ito, meron tayong mga bagay na dapat na gawin. Dalawang disiplina ang binibigay lagi sa atin. Ang disiplina ng pagdadasal ng pagpantin, ang disiplina ng pagkakawagawa, pagtulong sa kapwa-tao, lalo na sa mga mahihirap sa mga tao. At pangatlo, ang tayo ay mag-aayuno, magsasakripisyo. Piliin muna natin yung iba sa ating sarili. Tatlong mga disiplina ito. Ngunit, alam natin na kung minsan ang ginagawa natin mga ito ay para magkaroon tayo sa blessing ng Panginoon. Kaya tayo nagsisisi sa pagkakasin ang pangalago. Kaya tayo napapasakit ay upang alam natin kung ang Panginoon ang piling natin sa Kanya. Mga blessing ang ibig sabihin nito. Kaya nga kung minsan mapapansin natin ang gusto
Ito ay makita natin sa halimbawa sa unang pagbasa natin. Ang unang pagbasa natin ay sinasabi sa atin ni Abraham. Abraham ang tawag sa kanya, kaya sila sa naman Abraham, siya ay Abraham. Sa kanilang pinalitan ng Panginoon ng pangalan niya na ginawang Abraham. Sabi niya, Abraham, sabi niya, gusto mo na maraming blessing, ibibigay ko sa iyo maraming blessing. Pagpapalain ka. Personally, maraming blessing na galing sa atin. Blessing din para sa pamilya mo, pagkakaroon ka ng maraming anak. Ang dami mo ay kasing dami na mga bituin sa langit. Kung mabibilang mo yan, bituin mo, tapos lagi yung blessing at bibigyan mo ng Abraham. At ako sabi ni Abraham, sabi ni Abraham, Panginoon, salamat po. Pero ako po ay 75 years old na. Pero kung natin po, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng blessing, pati yung mga tao, maraming mga tao ay magkakaroon ng blessing ng dami sa iyo. Siyempre, ang dami niyang blessing at sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, matutupad ang lahat ng mga blessing na pangako sa iyo. Ngunit kailangan lisanin mo iyong bayan. Umalis ka sa iyong bayan. Ano mahirap? Yung mo, paalisin ka na sa iyong bayan, hindi ka na doon mabubuhay. Punta ka sa ibang lugar, saan? Hindi ka alam. Doon sa lugar na ituturo ko sa inyo. Alam mo, pag isang bayan, isang daman, hindi naman po isang property yun, naliwanan mo, hindi nandun na lumaki, doon mo na natutunan ang tama at mali. Doon mo na ang mga mga kaibigan mo na doon sa kabugan. Ano, ako ay 75 years old na. Alam ko, sabi niya. Mahina na 75 years old. Mahina na ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi matutupad ito sapagkat hindi ka sumunod sa mga bagay na sinasabi ko sa inyo. At sabi ni Abraham, susunod po ako, iniwan niya ang lahat. Dalalang niya ang kanyang asawa at silang dalawa ay isang pamilya. Lumipat na papunta sa isang bayan na hindi na alam kung saan at kung saan lang siya ituturo ng Panginoon. At doon nagsimula ang pagtupad ng Panginoon ng pangako niya blessing kay Abraham. Dahil ang blessing ni Abraham ay dumaan sa napakalaking pagsubok sa buhay. Pero mo, iiwan mo lahat. Kayo ba gusto niyo bang iiwanan lahat para paglaman ang blessing ng Panginoon sa iyo? Kaya nga, alam niyo, meron paradox dito. Ang blessing mo ay nagpapadog dito ang sakripisyo na matindi. Pero kapag ang sakripisyo mo ay matindi at ginawa mo kunyari sa Panginoon, napapalugin dito ang blessing ng Panginoon. Sino sa inyo ang nakakahanda tumanggap ng blessing? Kaya tayo gusto natin ng blessing. Pero ang sino man na tatanggap ng blessing mo, magdadaan kayo sa mga pagsubok sa buhay. Kailangan may sakripisyo. At kung po ay gaganapin ninyo ang sakripisyo na ito, iaalay ninyo sa Panginoon. Ang sakripisyo mo ay kahit na mahirap, daan ito ng blessing para sa iyo. Blessing para sa iyo, blessing para sa pamilya mo, at blessing para sa ibang tao. Na maging blessing din tayo para sa iba.
nagbagong anyo si Jesus. Bihira po ang nakakakita ng ganon kay Jesus. Sabi natin ni Pedro, Panginoon, ang ganda-ganda po, nakita namin, nagninig ang iyong mukha ng araw. Pati damit nyo, puti-puti. At nakita pa niya sila na nag-uusap si Moises at saka si Elias. Panginoon po, magpatay ng utol na dito. Isa sa inyo, kay Moises, saka kay Elijah. At maliwanag na ulap na lumukog sa kanila. Nagsasabi, ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan niyo. Napakalaking blessing sila. Pero sa loob ng blessing na ito, na natanggap nila Pedro, Santiago at Juan, ano ang nakita nila? Nakita na si Moises at saka si Elias na nagpag-usap kay Jesus. At ano pinag-uusapan nila? Nag-uusap sila tungkol sa kamatayan. Ganito ang magaling na makalan ni Jesus. Na siya ay aalisin, ipapakot sa mamamahal. Nasa kalagitnaan siya ng kaliwalhatian ang pinag-uusapan kamatayan. Pero ang blessing na yan, ang pinag-uusapan nila ay yung sakripisyo na kailangan batain ni Jesus upang ibigay sa atin ang blessing na dapat natin makamtan. Siguro sasabihin nyo, ang hirap naman. Kaya niyo. Di ba kapag kayo mag-graduation time, malapit na. Pag mag-graduate yung anak mo, sasabihin mo, ay, ang anak ko. Ang hirap magpaaral ngayon ng mga anak ilang gastusin. Hindi lang sa tuition, pati pang-araw-araw na pamasahe, pang-araw-araw na baon nila. Ang hirap. Pero ngayon na sila, sasabihin mo, kami po napakarami ang hirap sa pinagdaanan ko. Nandito pala po ang blessing na Panginoon. Kaya tayo. Blessing, naghirap na dapat na i-alay sa Panginoon. At yung pag-aalay natin, nagdudukot ang pagdamit ng blessing ko na nagmula sa Panginoon. Kaya nga po, huwag kayong matakot kung mayroong pagsubok na darating sa buhay. Pag mayroong pagsubok, mayroong hirap na darating, ito ay naging pagkakaroon kayo na mas marami pang blessing. Mas maraming hirap, mas maraming blessing na darating sa buhay. Kaya po, kung minsan, ay gano'n natin, na kung marami tayong blessing, ipahit natin ang blessing na ito sa Diyos. Kaya kung minsan, nagsasabi tayo, baka natin ulit ang subok, ipahit, kasi alam natin na kahit may pagsubok ulit sa buhay, mas may malaking blessing na darating sa atin. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Blessing, pagsubok, sakripisyo, blessing ulit.
upang makaranasan natin ang mas maraming blessing na nagmumula sa ating Panginoon. Tumayo na tayo ipangyan ang ating pagdala ng sumasampalataya ko Sa Diyos ang makapangyarihan sa nagawa ng nakuha. Sumasampalataya ako kay Kristo. Iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao sa lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria, pinakasakin ng Diyos. Ipinako sa krus na matay hindi. Nanakaw sa Panginoon ng kalimaw. Nang may tatlong araw ng buhay na magtuloy. Kumpangkaya sa lahat. Nalulunglong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mula sa ito at pupupo sa kabubuhay ng mga patay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang manalangin ay tayo may manalangin sa Diyos at Ama ng may kababaloob upang sa ating paghahanda tuluyan tayo maging dalisay tulad ni Kristo. Ang tulong natin, Panginoon, pagpapaguhin mo kami. Panginoon, pagpapatuloy kami. May isang buhay na wakang simbahan, ang pagpapabalik loob, bilang paglalakad, tungo sa kanan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Panginoon, pagpapaguhin mo Ang ginawa ng mga Panginoon ng ating pamahalaan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalagdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tatagapin ka ng Panginoon, ito paghahain sa iyong pamamahay. Sa kawitan niya at kahalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng katanan. Ang manalangin lumikha, ang paghahain ito ay magdulot naman sa katawaran ng aming mga kasalanan at mapabalaan sa aming buong katauhan para pagdiriwang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Sa Diyos ang iyong gusto at diwa. ikinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Parapat na tayo pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Na may pagtapat niya ang mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang itinamalas ang kanyang sarili puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga pagpatunay niya sa pagkakatalagang parang kakulang buta upang aking lahat sa pagkabuhay ng ligaya. Kaya ay sa mga anggay nag-siawit sa pag-uwi sa iyo na dahil may nakakutan sa ibulit sa iyo kapitan. Magsiluhod po ang lahat. Ang mananangin mahal, ikaw ang bukal ng tanong pamanalang. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tuloy ang aming Panginoon na Jesucristo. Bago niya pinag-iisap po sa loob ng maging handog, tinawatan niya ang pinapatay. Binigyan niya ang pinasalamatan. Iniabot ang halis kanyang mahalaga at sinabi, pag-ibig na po akan, ito ang aking katawan na ipahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, iwanan niya ang angkan, uli kanya sa mata, iamot ang angkan sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inuwi dito ang halis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang utang. Ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat sa ikong pagkakatawa ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagdaan sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay ng mga anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at ikinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay makabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang timbang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang sanang kapalian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hulay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila sa tuloy sa iyong kalanagan. Kaawaan mo at ridapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay walang wakas. Kaysa mahal na Di Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang isko, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang kawalan namin ang pupuri sa ikararangan mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng paghahal at puri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
ating protection against the 2019 and coronavirus. Let us remain light and have affected by it. We pray for your grace, for the people that is studying the danger and cause of this virus and this disease, and representing the tide of its transmission. Guide them and remind of medical sectors that they may lead their faith with confidence and compassion, and of government and private agencies. Let us find clear solutions to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored and protected. Grant us the grace to work for your good according to those in need. Grant grace to our Lord, Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary of all Bishop, take us, Saint Francis our King, hear us, Saint Crown, pray for us, Saint Yolanda Ruiz, pray for us, Saint Alonso, pray for us. Magsita niyo po ang Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakyakan mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw na utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit kayo paman sa lupang babaw, pinagsasalo mo namin sa karintan sa kalabihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magkasagalan hanggang sumayo ang Panginoon. Magdalangin kayo ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Talingin namin sa aming puso at diwa ang kayapaan, pagmamahal